Ang ating message po na series ay sa gitna ng bagyo, in the midst of storm. Ang buhay natin ay palaging merong bagyo, hindi po nawawala ang bagyo. Yung pong bagyo, from A to Z ang bagyo. At walang sinumang tao na storm-free ang kanyang buhay. Walang tao na hindi nakakaranas ng bagyo. At ang bagyo ay halintulad din sa problema ng ating buhay, yung mga difficulties, struggles natin, at iba-iba ang intensity, iba-iba yung, meron magaan lang na kaunti, meron napakabigat, at ang iba sa inyo, pang sa kasalukuyan, ay merong mabigat na problema at narito kayo sa church para hingian ang awa ng Diyos na kayo tulungan, na kayo ay maka-overcome at hindi kayo mabibigo. Tama-tama ang inyong dating ngayon. Napakabuti ng Panginoon. Ang ating pong particular title ngayong umaga, ngayong particular Sunday, ang pagbangon mula sa maling desisyon. Sabay-sabay po, basahin po natin. Okay, paano mo ma-overcome ang wrong decision in your life? Ang pagbangon mula sa maling desisyon. Sino sa inyo nakaranas na makagawa ng maling desisyon sa kanyang buhay? Pwede po bang pakitaas ang kamay ng tao na katulad ko? Yung hindi nagtataas ng kamay, baka hindi tao. Okay. Kung ikaw ay tao, nakakaranas ka ng maling desisyon sa buhay mo. Kasi nobody's perfect. Lagi nating naririnig. Nobody's perfect. We always make mistakes in our lives. At yung iba sa inyo na katulad ng sabi ko, merong kagagaling lang sa bagyo ng buhay, salamat sa Diyos, nakaraos. At meron kayong pangkasalukuyan na binabagyo pa rin ngayon. At ang iba naman, baka kayo matakot parating pa lang. Dahil walang storm-free na buhay. At dumarating to sa iba't ibang pamamaraan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi siya naglihim sa atin. Dito sa John 16:33. Okay, tingnan natin itong kanyang word na binigay sa atin para tayo mas magkaroon ng understanding po. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. Ulitin mo yung word na yun. In me you may have peace. Okay, one last time. In me you may have peace. In the world you will have tribulation. Ang tribulation ay suffering. Ang tribulation ay bagyo ng buhay. So, in the world, you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Meron kayong kabigatian dito sa libutan. Sigurado yan. Sabi ni Jesus, meron kayong kabigatian dito sa libutan. Ngunit laksan ninyong inyong loob, ang loob ninyo, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So, kung napagtagumpayan ni Jesus ang sanlibutan, anong epekto nun sa atin? What is it to us? So, yung kanyang ipinakita sa atin nung nagkatawang tao, sabi niya, I have given you an example that you should do as I have done to you. Kung ano yung ginawa ko sa inyo, yun ang gawin ninyo. So, meron siyang example na pinakita. Yun ang reason kung bakit ang Espiritu na God is Spirit, He became flesh and dwelt among us. Yun ang reason kung bakit ang Diyos na Espiritu ay nagkatawang tao upang pakitaan tayo ng example kung paano harapin ang bagyo, kung paano tayo ay ma-overcome natin, kung paano mamuhay ng isang godly living in this world. Sa sanlibutan na ito, sabi niyo word na yun, sa sanlibutan na ito, mamumuhay kang godly, hindi ganun kadali. Sabagat, sabi sa salita ng Diyos sa 1 John 5:19, we know that we are of God and the whole world is under the sway of the wicked one. We know that we're of God and the whole world is under the sway of Satan. Alam natin tayo sa Diyos, ang buong sanlibutan nasa ilalim ng kapangyarihan o influence ng Diablo. Totoo o hindi totoo? Sa inyong observation, hindi nyo kailangan memorize ang Bible. Anong observation ninyo? Sa sanlibutan, ang pamamaraan, ang worldly life. How is it? Is it a godly life? O it is a demonic life? Demonic. Lahat ng entertainment, movies,
Tingnan ninyo, obserbahan ninyo po, lahat ng mga makapagpapasaya sa tao, ang kalimitan na yon, yung ating mapipiliin. Halimbawa po, kung paano tayo maglilibang, nasubukan mo lang yung casino, kung ano yung slot machine, and then later on, adik ka na. Susubukan yung isabong, pagkatapos mamaya mo, naisanla na yung bahay dahil nalulun na sa bisyo, nalulun na sa utang. So maraming mga pamamaraan para maglibang ang tao. Alam mo ba, siya naghahanap ng siya ay mag-relax. So, pag relax, inuman ito. At sa inuman, nasusunog ang iyong liver. Sa inuman, nasusunog ang iyong baga. Nagkakasakit ka, nagkakaroon ka ng ulcer. Nagtitake ka ng something in your body na makakasama sa iyo. At itong very ironic. Kahit alam mong makakasama sa iyo, nagagawa mo. Okay, sino pong aamin nun? Alam mong makakasama sa iyo, sige, takas po ang kamay. Sige, magpaka-humble tayo kay Lord. Alam mong makakasama sa iyo, ginagawa mo pa rin. You know, it's destructive. You know, it's bad for you. And still you do it. Tama? Amen po ba tayo doon? So, ang totoo nun, sa iyong buhay, kung ano yung kinalalagyan mo, most of the time, we create our own storms. We create our own troubles in life. Yung ating poor decision making. I made a lot of poor decision making. Maling decision. Nagkaroon na ba kayo ng maling decision? Okay. Ako ay napakaraming maling desisyon sa buhay ko. Nadurog halos ang puso ko, nadurog ang aking buhay, nawasak ang aking pamilya. Marami akong maling desisyon sa buhay ko po. Bago ako naging pastor. Salamat sa Diyos, marami akong maituturo doon sa mga papunta pa lamang doon. Di ba? Napakabuti ng Lord. Yung aking karanasan, pwede kong ma-share para makatulong doon sa gustong magpakumbaba at makinig. Kasi kahit naman ako magsabi, marami naman po hindi nakikinig. Pero yung mga nakinig, nakinabang. Sino ang gusto makinabang? Pakitaas po ang kamay. Hilingin niyo sa Diyos, Lord. Tulungan niyo po ako na maintindihan ko, maunawaan ko, maintindihan ko itong message na ito. Kung isasummarize mo ang buhay, ito'y punong-puno ng mga circumstance ang iyong buhay. At yon ay bunga ng iyong mga decision making. Sino ba nagde-decision sa buhay mo? Sino pumili ng asawa mo? Tatay mo? Yung asawa mong iyan? Sino pumili dyan sa asawa mong iyan? Amen ba tayo doon, mga minamahal ng Panginoon? Walang trouble-free na buhay. So, kailangan natin, ito pa isang word, ito nasa inyong Bible ito, sa inyong outline. Meron kang faith, di ba? Kaya ka nga nag-attend ngayon, meron kang faith kay God. Pero faith does not guarantee a problem-free life. Hindi ang guarantee na wala kang trouble sa buhay mo. Actually, ang totoo nun, minsan ang trouble, ang Diyos na nagbibigay sa iyo. Tulad ng nangyari kay Job. Gusto niyang malaman mo ang iyong limitasyon so you will come to God. May mga tao na hindi po alam ang kanyang limitasyon. Kaya hanga ako doon sa isang napakagaling na preacher na mamamaril ng tao. Sabi niya, a man has got to know his limitation. Sino yun? Si Clint Eastwood. Si Dirty Harry. Tatatandaan niyo yun? A man has got to know his limitations. Pero alam niyo, mga tao hindi niya alam ang kanyang limitations. They keep on trying things that put them into trouble. Nagagawa ng paulit-ulit, yung pang worst. Nangyari na noon, nagkamali ka na noon, naulit mo na naman yung pangyayari yan. Nagigets mo siya, sabi ko po. Nakukuha niyo po yan? Nasusundan niyo ako? Imagine, maanak ka ng 3 lalaki sa ibang lalaki, meron kang 3 anak, single mom ka. Hindi kita pinuput down. Ang church ay pwedeng tumulong sa iyo. Kaya tayo naririto para tayo ay magtulungan. Tulungan tayo ng Lord, bigyan tayo ng message na may enlighten tayo para magbago tayo ng course ng ating direction. Dahil ang direction natin na tinatahak ay hindi makabubuti sa atin dahil ginagawa natin yon on our own. Dito po, we struggle with our walk with the Lord. Kung paano tayo, yung ating pamumuhay with the Lord, yung ating buhay kay Lord. We struggle with our lives, with ourselves. Di ba?
Bakit yung ayaw mo, nagagawa mo? Bakit yung dapat gawin mo, yun ang hindi mo nagagawa? What you want to do, you cannot do. And what you hate to do, that you do. Ang tawag doon ay confusion. Sino po nga, wag na, kakahiya yan. Hindi na ako magtatanong na gano'n. Wag na kayo magtataas ng kami doon. Pero tinan po, meron tayong deep inside us, meron tayong struggle sa ating puso, sa ating kalooban. Kabigatan na dala-dala na natin, parang ingrained sa atin yung struggles na yon sa ating buhay. Na hindi ka basta-basta makawala at natatanong mo tuloy sa sarili mo, bakit ba napakahirap ng buhay? Kailan ba matatapos-tapos ng problemang ito? Sino po ang gusto matapos ng kanyang problema? Pakitaas ang kamay. Ihilingin ko na ilibing ka na bukas. As long as you live, habang ikaw'y humihinga, hindi matatapos-tapos ang problema dahil dito na sa katawang lupa. Ang katawang lupa mo is prone to so many things. Prone. Prone ito sa mistakes, prone ito makagawa ka ng mga stupid things, makagawa ka ng mga desisyon na hindi makakabuti sa iyo. Naunawan niyo po ako? Makakawala ka lang dito pag ikaw ay tunay na, yung tunay. Kasi yung mga binabaptize ay namamatay na sa lumang pagkatao. Yung pag inilubog, patay ka na, tapos ibabangon ka in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, sa bagong buhay, simbolo na gusto mo nang mamatay sa lumang buhay. Pero habang ikaw ay buhay na buhay, napakarami mong papasuking trouble sa iyong buhay. Nang wala si Lord. Ulitin ko. Kaya tayo nag-church. Kaya ang church ay committed ito para tumulong po na ang bawat uma-attend, hindi nyo yun napupuna, kayo ay merong record na ikaw ay umattend, at pagka kayo po ay consistently na umattend, padadalang kayo ng sulat at magsisimula na ang inyong growth process para tayo lumago, magkaroon tayo ng kalaguang spiritual at lalo tayong mapalapit kay Lord. Amen po. Hindi umuwi kay Lord, mapalapit lang kay Lord, okay? Amen ba tayo doon? So, mga katanungan, why life is unfair? Si Jesus ba, yung pagkakapako sa Kanya, is it fair? Life is never fair. Talagang hindi fair ang buhay. Talaga ang buhay is unfair. Gusto ng God, ma-handle mo yung world. In the world, you will have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. I have shown you, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi natin babaliwalain si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay ichinichismis na ng gustong sumikat. Pagka gustong gumawa ng libro at mabili ang kanyang libro, ichichismis yan, gagawa ng mga masasamang kwento tungkol sa kanya na hindi totoo. Be wise in the Lord and in the power of His might. Amen po. Maging matalas ang inyong senses sa pakikinig at leading ng Panginoon sa iyong buhay. Now, bakit ang buhay ay magulo sa lupa? Hindi naman ganyan noon. Nung nilikha tayo ng Diyos, hindi yan ang kanyang plano. Actually, nilikha tayo ng Diyos, kalarawan ng Diyos. Ang Diyos ba ay namamatay? Ang Diyos ba ay nagkakasakit? God does not get sick and God does not die. He doesn't die. Pero ang buhay ng tao nilikhang kalarawan ng Diyos, we are not supposed to die. We are not supposed to get sick. Alam niyo, pag nasugatan ka, huwag mong gamutin. Nahiwa ka sa pagluluto, dumugo. Iwan mo, 3 days, unti-unti maghihilom. Nakikita mo na may healing process ang katawan natin mismo. Our bodies, created in the image of God, has healing process in it. Meron tayong nasa sariling kagalingan sa ating katawan. Alam niyo, yung mga virus walang gamot. Ang lumalaban sa virus, sarili nating katawan. Kaya nagkaroon ng pandemic, nakita niyo? Kung ano-ano, hindi malaman ng tao kung ano ang kanyang gagawin. Nakukuha niyo po ba? Susundan niyo ako? Ang katawan ng tao ay may healing process. Ang katawan ng tao is not supposed to die. Nangyari lamang yan nung nagkaroon ng wrong decision. Yung ating ninuno na si Adan at si Eva na doon dapat tayo magmumula na kalarawan ng Diyos. Pero magbuhat noon, nang nagkasala sila, naging kalarawan na tayo ni Adan. Kaya nung nagsilang sila, hati, isang mabuti, isang masama.
Sinilang niya si Cain at sinilang niya si Abel. Nung mabuti si Abel, ang ginawa ni Cain, pinatay niya yung kanyang kapatid. Nakikita natin na iba-iba ang kalooban ng tao. Nakikita niyo yan? Dalawang uri ng tao, isang mabuti at isang masama. Sa isipan mo ay naglalaro ang mabuti at masama, good and bad in your mind. And you get to choose kung alin ang pipiliin mong sundin. Yung mabuti, yung naglilid sa isa kabutihan, o yung naglilid sa isa kasamaan. So nagsimula, nung magkasala ang ninuno natin, the world is now broken. So we have broken world. We have broken weather. Minsan, ang ganda-ganda ng panahon, biglang uulan. Biglang magkikidlatan. Nakukuha niyo siya, sabi ko, extreme. Pag pumunta kayo doon sa ibang lugar, katulad sa Saudi Arabia, sa Texas lang pag pumunta kayo doon, sobrang init doon pag summer. Sasabihin niyo, mabuti pa, umuwi na ako sa Pilipinas kung ganito rin lang kainit. Mas higit pa sa Pilipinas ang init. Now, broken weather, broken body ang ating katawan, nagsisimula na itong ma-deteriorate. Hindi naman ako ganito. Tingnan niyo yung picture ko noong 1995, ibang-iba ngayon. Ang liit ng tiyan ko, malaki na ang tiyan ko ngayon. Ang buho ko, maputi na, unti-unti pang nalalagas. Pupogi lang, pero ganun. Ano rin talaga. Nakikita na, tumatanda. Now, we have broken relationship. Ang sakit sa kalooban, ang broken relationship. Nakita ko sa inyo, nagbago ang mukha niyo. Dahil ang broken relationship, it breaks your heart. Now, broken family. Naranasan ko, kaya alam ko ang sinasabi ko. Broken life. Ako yon. Bago ako kumilala sa Lord, bago ako naging pastor, broken ang buhay ko po. Nasa ulunan ko, alak. Nandun yung, hindi basta alak, hard drink. Kaya nasa ulunan ko, paggising ko, inom na ako ng alak. Now, nakita niyo mga minamahal ng Panginoon, dito nagsimula ang problem, nagkaroon tayo ng broken world. Itong good news. Sabi ni Jesus sa John chapter 10, verse 10, I have come. Sabi niya, I have come. Okay, kayo po magbasa. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Ako'y naparito upang ang tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasesiyang buhay. Abundant life. Masayang buhay. May peace na buhay. Amen po? Kaya ang sabi ni Jesus, ganito kayo mag-pray. Thy will be done on earth as it is in heaven. Ganito kayo mag-pray. Thy will be done on earth as it is in heaven. Why? Because in heaven is a perfect place. In heaven, there is perfect peace. In heaven, there is perfect life. Thy will be done on earth as it is in heaven. Yun ang ipag-pray natin. Paano mangyayari ang lahat ng yon? Kahit magulo ang paligid, you will have peace. If you have the Prince of Peace in your life. Jesus is the Prince of Peace. He's the King of Kings, Lords of Lords. He's the Prince of Peace, and He's the Almighty God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So gusto niyang ma-experience natin yun. And the real problem is, we choose our own will in deciding things. Choosing our own will. Kung ano yung gusto natin, yun ang gagawin natin. Without including God. So, we hurt other people and other people hurt us. We hurt each other. Ang tawag doon, sin. When we sin, we hurt some other people and we hurt ourselves. Pagka nagkasala ka, sinaktan mo ang sarili mo, sinaktan mo ang kalooban ng iba. Tama po ba yan? Kaya kinakailangan mong i-forgive dahil nagkasala sila sa iyo. When we sin, sinasaktan natin sila, sinasaktan natin ang ating sarili. And we do it all the time. Lagi nating nagagawa yun. So, instead of going God's way, we go on our way. Katulad halimbawa po si Peter, sinabi ni Jesus, ito ang purpose niya kung bakit siya nagkatawan tao. Siya gusto niya, ipapako siya talaga sa cross. Siya mamamatay, ibububu niya ang kanyang dugo. Yun talaga ang goal. Kaya pinanganak siya sa sabsaban. Yung sabsaban, kainan nyo ng mga hayop na papatayin. Yung sabsaban, yung manger, kainan ng mga hayop yon. So doon siya ipinanganak. Bakit doon? Sapagkat siya nakahanay. Siya ang
Kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Alam niyo pa yung lalim ng word na yon, the Lamb of God who takes away the sins of the world? We are sinners, but our sins is taken away from us. Yun ang kagandahang loob ng Diyos. Ang kasalanan natin is sineseparate sa atin ng God. God separates sin from the sinners. Kaya, mahal tayo ng Diyos, pero kinasusuklaman niya ang kasalanan. Paano ka pwedeng mahalin ng Diyos, pero kinasusuklaman niya ang iyong kasalanan? The only way is grace of God. Ihiwalay niya ang kasalanan sa iyo. Paano niya ihiwalay ang kasalanan sa iyo? Binigay sa kanyang anak. Kaya pag kinanalig ka sa ating Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay mo, ang kasalanan mo napunta sa Kanya. At ang kanyang katwiran, ang katwiran ng Diyos, siya ang katwiran ng Diyos, napunta sa atin. Ang tawag doon, righteousness of God. Kaya pag nasa iyong righteousness of God, totoo, sinners tayo, katulad din ng mga taong nasa labas, parehong sinners, pero tayo ay mga forgiven sinners because of Jesus Christ. He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. At mangyayari yon, oras na manalangin ka ng isang decision. See, we keep on making wrong decision. But this morning, I want you to make the right decision. Receive Jesus Christ as Lord and Savior of your life. Tanggapin niyo si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay mo. Hindi kapagligtas, hindi salbabida. Kasi yung salbabida, kailangan mo lang pag nasa dagat ka, nalulunod ka. Pag nasa tabi ka, dala mo pa ba yung gulong ng interior ng sasakyan? Bibit-bit mo, istorbo na sa iyo, di ba? Kung siya ay salbabida, istorbo siya sa iyo. Pero kung siya ay Panginoon, hindi siya istorbo. Kailangan mo siya. Kaya tanggapin ito. Sambitin niyo ang panalangin ito ng buong puso. Say this prayer. Mahal na Diyos, maraming salamat po sa pag-ibig mo sa akin na walang kapantay. Thank you for the unconditional love, Lord. That even right now, I make this decision. Gumagawa po ako ng decision ngayong araw na ito. Sinusuko ko ang buhay ko sa iyo, Panginoong Yesus. Tinatanggap kita buong puso at kaluluwa bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo po sa akin. In Jesus' name, amen. 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 Yun ang good news. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Yung life, nung tanggapin mo si Jesus, now you have life. Pero yung abundant life, sa pagsunod mo sa Kanya, yun ang mai-experience mo. Kaya sabi niya, tinan nyo, balikan natin yung John 16:33. Sinabi ko ito sa inyo, tinan nyo, sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Paano ka magkakaroon ng kapayapaan? Hindi, lakas natin yon. Gusto kong bingi po ang lolo eh. Okay. Paano ka magkakaroon ng kapayapaan? Sa pakikipag-isa sa Kanya. These things I have spoken to you that in me you may have peace. In me you will have peace. Not in you, not in yourself. In me you will have peace. Magkakaroon ka ng kapayapaan. In the world you will have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. At yung overcomer, nung tinanggap mo siya, Lord, I receive you. I receive you bilang aking Panginoon, tagapagligtas, tinatanggap ko po kayo. Nasaan na si Jesus ngayon? Nasaan na? Pag tinanong ko yung 5 years old, nasaan na si Jesus? At siya pucho. Tatalunin ka pa. Sa iyo, nasaan si Jesus? Nasa pucho, di ba? He is in our hearts. To lead us, to guide us, para tayo ay tulungan niya na makita natin yung hindi natin nakikita ng ating pangkaraniwang mata. Dito sa inyong mga grupo na ito, iba-ibang klaseng mga tao. Sabihin ko po sa inyo, totoo, matitindi yung mga tao sa church ng HTBC. Yung iba dyan, drug addicts dati. Yung iba dyan, killer pa nga, ilan tao na patay. Libangan niya nung araw ang pumatay eh.
Katabi niyo dyan. Marami dito binago ng Diyos sa HTBC po. Dating katulad ko na hindi naman ako naging isang mabuting asawa sa aking anak, nakapagpabaya ako noon. Pero alam niyo sa kabutihan ng Lord, pag tinanggap mo si Jesus, tutulungan ka niya na mabago ang lahat. Your life will be even better than before. Kaya yung storm ng buhay natin, parating pa lamang, ginagawa na ni Jesus ng solusyon. If you will humble. Because God resists the proud, but He gives grace to the humble. If you keep on doing things on your own, yun po ang talagang katakot-takot na bagyo ang aabutin mo, pabalik-balik lamang ang problemang dadanasin mo sa buhay mo. So, ang real issue, we choose to do our own will. Yan ang talagang tunay na issue. Now, we are always going our way instead of God's way. Now, sa Proverbs 19 verse 3, take a look at this. Listen, pakinggan ninyo, tingnan nyo ito. Basahin po ninyo ang sabi sa Proverbs, word of wisdom na nagmumula kay Lord. Okay, ready, read. The foolishness of a man twists his way, and his heart frets against God. Siya against the Lord. Tinisisi niya ang Diyos. Tingnan nyo, ang foolishness of a man twists his way. Binabaluktot niya ang kanyang, pinipilipit niya ang kanyang pamamaraan. Tapos, nagagalit siya sa Diyos. Sa Tagalog, tinan niya po, malinaw na malinaw sinasabi, ipinapahamak ng tao ang kanyang sarili, pagkatapos, kay Yahweh ang baksak na sisi. Diyos, bakit ganitong nangyari? Hiniling ko na ang tatay ko ay gumaling, nasa ICU. Gumaling lang siya, magcha-church na ako sa HTBC. Binawian ng buhay. Meron na ba kayong nakitang pinagaling ni Jesus na hanggang ngayon buhay pa? Wala. Okay. Alam niyo ba kung ano nangyari doon kay Lazarus na kanyang binuhay? Nasaan na siya ngayon? Patay na. Life is short. Maiksi lang talaga. Yan ang katotohanan tungkol sa ating buhay. Hindi lang yon. Ang katotohanan tungkol sa storm, ang storm ay lahat temporary. Wala namang storm na buong buhay mo may bagyo. Meron bang bagyo ang buhay lahat? Nagigets mo sinasabi ko po? Nangyayari yon if you choose to stay. Titigil ka doon sa ilalim ng bagyo. Pero ang bagyo ay hindi, puro temporary lang ang bagyo. Puro saglit lang ang bagyo, lumilipas din ang bagyo. Amen po. So, ang problema ng tao, pag binagyo siya, temporary lamang ang sitwasyon ng bagyo, sinusolusyon niya ito ng permanente. Naghihiwalay. Temporary lang yan, pero hiwalay kagad ang nasa isip. Amen po. Kaya, tinuturoan tayo ng Panginoon how to handle these things. Kung paano natin i-handle na hindi tayo maging self-destructive. By default, pakinggan niyo mabuti ito. By default, ang mga tao ay self-destructive. Sinisira niya ang kanyang sarili. Sino ba umumbento ng atomic bomb? At yung umimbento ng atomic bomb, nagsisi siya, now I am death. Tawag niya sa kanyang sarili, now I am death. Dahil sa inimbento niyang yon, ang mga bansa, kinopya ang ginawa ng Amerika na siya ang promotor. So ngayon, marami na ngayon ang nuclear, in-improve pa. New improve, para bang tide, new improve tide. Parang meron pang new improve na mga bomba na kaliliit lang pero kalalakas. At hindi lang yun. Makaligtas ka man, hindi ka natataba. Maluluoy ka na, katawan mo, radiation. Kahit hindi tumama yon. Sa air lang ito, mapupulyot ang... Hindi po magandang pangitain ng nakaamba sa bagyong ating daranasin. Kasi sense nyo ba ang sinseridad na sinasabi ko? There's a real big trouble in life. Big problem in life. Big storm in life. Sabi ni Jesus, be of good cheer. I have overcome the world. Ano ibig sabihin ni Jesus? Ano ang kanyang sinasabi sa atin? The be of good cheer, I have overcome the world. Kung ano man ang nangyari, ang lahat ng nananalig sa kanya ay pupunta sa langit kapiling niya.
Yun ang kanya sinasabi. Again, if you believe God, at ngayon, you have faith in God. Ang pinag-uusapan natin kasi sa church is faith. Ang pinag-uusapan natin ay God. Di ba? So, pagka pinag-uusapan natin ay God, anong kailangan natin? Faith, pananampalataya. Sabi sa Bible, without faith, it is impossible to please God. He who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Kaya mga minamahal ng Panginoon, pag Diyos ang pinag-usapan, faith ang kailangan. Ulitin ko. Pag Diyos ang pinag-usapan, faith ang kailangan. So without faith, it is impossible to please God. Kaya yun ang, kung meron kang hihilingin sa Diyos, Lord, increase my faith, Lord, help my unbelief. Yun ang favorite prayer ng HTBC. Lord, help my unbelief. Pwede pa kayo manalangin ng gano'n, mabilisan lang, with sincerity. Lord, help my unbelief. One more time. Napakaraming believing unbelievers. Yung ugali niya, parang unbeliever, namumuhay siya, walang Diyos. They do things without God in their lives. Yung alam niyang mali, ginagawa pa rin niya. Nagbabribe. Naglalagay. Para wag lang siyang hulihin o makalusot siya. Naglalagay. Bribery. Ayaw ng God yun. Pero lahat gagawin para lang magkaroon ng shortcut. Alam niyo yung mga shortcuts na yan? Diablo ang promotor ng shortcut. Sabi niya kay Jesus, nakikita mo yan lahat na yan? Nakikita mo yan? Ang lahat ng yan, ipinagkaloob na sa akin. Yan ay lahat ng yan, mapapasa iyo. Hindi mo na kailangan na ipako ka sa krus at maging King of Kings. Sambahin mo lamang ako, sa iyo yan. Bilang tao, si Jesus kasi nagkatawang tao. Amen po ba tayo doon? Ang Diyos ay hindi kinakausap ni Satan ng ganon. Kinausap lang niya ang Diyos nung siya nagkatawang tao, kinakausap niya ng ganon dahil si Jesus noon nasa katawang lupa na katulad natin. Nag-guess niyo sinasabi ko. Kaya habang naandito tayo, hindi titigil yung temptations, hindi titigil yung attack na yan sa atin, yung infiltration sa ating mind, hindi titigil yan. And we have to be prepared. Kailangan po maging handa tayo sa lahat ng iyon. Nasusundan niyo pa po ako? Kailangan na sense mo ako, ano ba itong place na ito? Ano itong lugar na ito? Bakit ito'y ganito itong lugar na ito? Wala akong peace dito. Pumunta ka sa ako, ang ganda ng Okada. Ang galing dito. Pumunta ngayon sa isang room, nakita mo doon. Puro kulaba ang mata. Puro usok ng sigarilyo. Puro nag-i-slot machine, nagsusugal. Nakikita mo doon. At mayroon pang mama doon na ang cellphone niya, binebenta sa amin. Binebenta sa amin ang cellphone niya. Napakagandang cellphone. Magkano ba yung mga $50 na lang yata, $100 niya binebenta yung cellphone niya. Na magandang cellphone, na iPhone. Ang hininga niya, kakaiba dahil mukhang ito galing doon sa sugalan. Nakukuha niya ba sinasabi ko? Marami doon nagbebenta na ng kotse niya doon. Hindi na nakakauwi ang kanyang auto. Sinasanla na niya ang kanyang bahay. Mga minamahal ng Panginoon, kung hindi ka matalino at kung hindi mo hinihiling, Lord, give me wisdom para masense mo kung saan ka inililid, kung saan ka inililid ng kaisipan mo, kung ano yung pumapasok sa mind mo. Amen po. Magkakaroon ka ng storm sa iyong buhay if you are that weak, kung ganun kang kahina. Kung ikaw ay hindi prayerful, kung hindi ka connected sa God. Kaya kailangan natin to upang hindi tayo mabaon sa utang dahil sa sugal, upang hindi tayo magkasakit ng malala dahil sa masamang bisyo, upang hindi nawawasak ang ating pamilya, kundi mahawasak ang iyong relationship sa church. Nagigets ba ako? Upang hindi ka mawala sa church. Listen to this. Life is not series of chances. Okay, basahin po ninyo. Life is not a series of chances, but a series of choices in life. We get to choose all the time. Bibili ka nga lang ng sapatos, ubos ang oras mo dahil napakaraming choices to make. At kailangan natin ang wisdom, ang guidance ng Lord para mapili natin
ang nararapat para sa atin. Gets niyo po ako doon? Hindi ka dapat nagre-rely sa iyong emosyon. Sabi niyo yung word na yun, hindi ako dapat nagre-rely sa aking emosyon. Cursed is the man who trusts in man. Okay, tingnan niyo po. Basahin niyo ito. Okay, ready? Cursed is the man, read this. Cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from God. Kaya if you trust your feelings, if you trust yourself, then you are departing from God. Nalalayo ka sa Diyos. Bakit cursed is the man who trusts in man? Ano ang tao? Ang tao ay nagkakasakit. So kung nag-trust ka sa taong yon at nagkasakit yung taong yon, nawala na ang pag-asa mo. Ang tao ay namamatay. Pag namatay yon, lalo kang devastated. Nangyari sa akin yun. When I was 16 years old, na-aksidente ang tatay ko. Ang tatay ko isang doktor. Nagkatrabaho siya noon. Pero napakahilig niya sa farming. Na-aksidente siya sa aming tractor. So, nung namatay siya, I was only 16. So, naranasan ko yon. Ako, pinag-aral ko ang sarili ko. Nag-deliver ng telegram, messenger ako. At nag-aaral ako sa gabi. 5:30 to 9:30. Ang pasok ko, 7 o'clock naman, 7 to 3. Ang pasok ko sa trabaho ko bilang delivery ng PTNT. Nagtatrabaho ko sa PTNT nung araw. Kaya kung kayo man nagte-telegram ngayon, patay na yung telegrama dahil ang gusto ngayon, text na lang. So ngayon, nakikita ko rito mga minamahal ng Panginoon, kalimitan, yung choice natin ay mali dahil hindi tayo kumukonsult sa Diyos. Yan ang problem. We don't consult God. Tingnan, ulitin natin ang Proverbs 3, 5 and 6. Ano? Trust in the Lord. Okay, ready? With all your heart and lean not on your own understanding, your feeling, your understanding. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. How do you acknowledge Him? In all your ways, how do you acknowledge God? Prayer. You pray to God. Pag ginawa mo, tignan nyo, ang mga losers, yung lugi, talunan, napahamak, may problema, at saka lang sila nagpe-pray. Losers make prayer the last recourse. Pero ang mga Christian, ang mga leaders, they pray first before they do anything else. Ang inuuna nila, prayer. You pray to God before you do anything else. Kaya ang dami mong nagkakasabit-sabit ng iyong problema because you start doing things apart from God. Na ang tawag ko doon po ay ego. You planning without God, that's presumptions or presumptuous, being presumptuous. Don't plan without God, that's presumptuous. Nasusundan niyo pa po ako? Why do you do that? Because you think you can do it. You can make it without God. And that is ego. Ang ego ay pride. Ang ego ay, ikaw ay separated. Yung ikaw ay independent sa God. Sino sa inyo nga amin? Dalawa siya ng Maynila, nagpaplano siya, nagtatayo ng mga bagay, nang hindi nagpe-pray muna, pakitaas ang kamay. Salamat sa Diyos, lahat kayo nagpe-pray. Believe ako sa inyo. Hindi nyo maamin na kayo nakakagawa, nag-asawa ka, nag-pray ka? Bumili ka ng cellphone, nag-pray ka? Bumili ka ng flat TV, inutang mo yon, hindi ka nag-pray. Sino ang gumawa ng isang bagay, nagdesisyon, hindi mo na nag-pray? Pakitaas ang kamay. Dumami ang honest. Yun ang church. Hindi ka bubulahin sa church. Hindi sabi, ang galing mo, ang pait mo, ang husay mo. No. Dito sa church, makikita mo ang sarili mo. It's like a mirror. Ang salita ng Diyos is like a mirror. Salita ng Diyos, parang salamin. Nakikita mo yung sarili doon. At pagka nakita mo sarili mo, babaguhin mo. Nagigets nyo ako, hindi po ba? Kung nakita mo ang paghihinga mo, may kumakalog sa butas ng ilong mo. Alam nyo na kung ano yon? Yung ba, haharap ka sa tao nang merong kawating-wating sa ilong mo?
O lilinisin mo? O kung meron kang muta, lilinisin mo ba o aalisin mo? Yeah, like a mirror. Kaya pag narinig mo yan, nakita mo yan, kaya hindi nagpaplano wala ang Diyos. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng ego? Ego? Aging God out. That is ego. You age God out. Sineseparate mo ang God. Wala siya sa plano. You do things on your own. At pag ginagawa mo ang mga bagay na yon, mapapahama ka. Nagkakaroon ka ng pagkakamali. Why? Because only God owns the future. Hindi si Nostradamus. Hindi si Impungsela. Hindi si Mang Kepo, ang nanaping tampay, nakikita ko sa iyong guhit ng palad. Sasabihin sa iyo kung ano-ano sasabihin sa iyo. Ikaw nagkasakit nung araw. Sino ba sa inyo hindi nagkasakit? No. Ikaw namatayan. Nalungkot ka. Sino ba sa inyong hindi? Nagigets yung sinasabi ko po. Nabobola ka. Nabubudol-budol ka lagi dahil hindi mo alam ang truth. And you age God out. Pero ang katagumpayan ay sa Diyos mo makakamtam. Ang sabi po niya sa aking salita, Psalms 3:8, tinan niyo po. So Psalms chapter 3 verse 8, victory comes from the Lord. Ang katagumpayan sa Lord nagmumula. Victory comes from the Lord. May He bless His people. Ang tao ng Diyos, naniniwala na ang katagumpayan ay sa Diyos. Ako po, aangat, tapos babaksak. Ako, makakaisip ng negosyo noon, nag-prosper, tapos hinaluan kong ito ngayon ng mga kalokohan, yung mga sekretary na umu-order sa akin, pinagliligawan ko, pagka dami-dami kong girlfriend, nalugi ang negosyo ko, baksak. Pareho lang tayo. Hindi santo si pastor. Amen po. At tinuruan ako ng Lord. At tinuturo ko sa inyo kung paano napapahamak ang isang tao na nagmamagaling. Na ang ego niya, napakalaki ng ego niya, you edge God out in your life. You are full of pride. If you are full of pride, you're putting yourself into trouble. Sabi sa Proverbs 16:9, tinan niyo po. Okay, basahin po natin. Ready, read. A man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. Sa Tagalog, ang tao nagbabalak, ngunit si Yahweh ay nagpapatupad. Yun po ang totoong totoo. Kaya kailangan hingiin natin ang kanyang direction sa atin. How? Prayer. Kailangan po matutunan natin yon. Now, ang tanong natin na ito, paano muling babangon mula sa maling desisyon? Kung kayo nakagawa na ng maling desisyon, paano babangon mula sa maling desisyon? Paano ka makaka-overcome? Malalampasan mo yung mga maling desisyon mo at malulutas mo ito at mabibigyan mo ito ng kasolusyonan sa iyong buhay. Gusto niyo bang matutunan po yon? Okay, yun po ang ating titingnan ngayon. Ang number 1, ito po, ang number 1 na dapat mong gawin. Admit. Kailangan magkaroon ka ng admission. Acknowledge your mistakes. Acknowledge your wrongdoings. Ibig sabihin, tinan niyo po, bakit kailangan mong mag-admit? Sa Proverbs 28:13, ang sabi po rito, sa Proverbs 28:13, yung ayaw mag-admit, he who covers his sins, yung nagtatago ng kanyang kasalanan, ayaw niya mag-admit. Mayabang, gustong pag-ingatan ng kanyang reputation. Alam niyo may reputation? That is what people think who you are. Yun ang iyong reputation. Pero ang character, that is who you are in the dark. Yun ang character. God is more concerned on your character than your reputation. Ngayon, but he who covers his sin will not prosper. Hindi yan natutulungan ng Diyos, hindi pagpapalain ng Diyos. Why? Ang nasa likod na nagtatakip ng kanyang kasalanan ay pride. God resists the proud, but He gives grace to the humble. So if you cover your sin, if you deny, meron kang denial, tinatanong na kita, ayaw ka pang magsalita. Sabi ko, ano ba ang iyong dalahin sa iyong puso? Ano bang iyong kabigatan? Tapos ngingiti lang sa akin. Tapos tatanungin ko, bakit ka ba nararito at nagpapakounsel ka sa akin? Ngingitian lang ako, kukunin ko ang cellphone ko, kunan na lang kita ng picture. Mag-selfie ka na lang.
Kasi, tinan nyo, if you cover your sin, how can God help you? That is pride. And God resists the proud, but He gives grace to the humble. So do you agree na kailangan maging open ka sa God? That is the only way to heaven. Sabi sa Matthew 5:3, okay, blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Para makarating ka sa heaven, you have to be poor in spirit, you have to be humble. Sa Tagalog, mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, mapapabilang sila sa kanyang kaharian. Blessed are the poor in spirit, theirs is the kingdom of heaven. Mapapabilang sila sa kaharian ng Diyos. Para mapabilang ka sa kaharian ng Diyos, nangangailangan ito ng pagpapakumbaba. At napakahirap yung namana natin yung sa dyablo, hindi likas na palalo ang tao. Ang tao, ang original sin, hindi kapalaluan. Ang original sin ng tao ay katakawan. Hindi kayo makapaniwala? Lahat ng prutas sa hardin na ito ay pwede mong kainin. Huwag lamang yung nasa gitna na nagbibigay ng kaalaman ng masama't mabuti. Oras na kainin mo yan, the moment that you eat of it, you shall surely die. All the fruits in the garden you may eat, except for one in the middle, knowledge of good and evil. The tree of knowledge of good and evil, do not eat it. The moment you eat of it, you shall surely die. Tingnan niyo po. Ang dami namang makakain kung bakit yung bawal pang kinakain. So, anong problema ng tao? Katawkawan. Kaya uso ngayon buffet. Oh, saan ka pupunta doon? Ay naku, 40 courses, 40 ulam. Kumuha ka lang ng tikakaprangot sa 40 na ulam. Eh, lampas na sa laki ng platong bibigay sa iyo. Puro buffet ngayon, buffet. Eat all you can. O, ano ibig sabihin nun? Eh di siyempre, babawiin mo, binayad mo. So pag ibinayad mo, binawi mo, binawi mo yung binayad mo, paglabas mo doon, may nakausli sa pusod mo, yung pusod mo nakausli. Ano ba yun? Ang tiyan nito, may nakaganon, ang pusod niya bumaliktad na sa kabusugan. Kalimitan, dahil sa katakawan, dumadami ang kaso ng mga pasyente nila Pastor Jay pagka January. Kasi pagka yung holiday, andiyan yung Christmas, andiyan yung New Year, pagka napakaraming na emergency. Doon magkakainan ito ng mga pagkain na hindi niya normal na dapat kinakain. Pag ako nagpatuloy na sumama ng kakakain doon sa mga tao ng church, halimbawa, inimbita ko, ay tiyak na hindi magtatagal ang buhay ko dahil ngayon, iniingatan ko ang diet ko. Ang matatanda na, mayroong mga pagkain na iniiwasan na siya. Nagigis naman sinasabi ko, buong buhay ko naman, kumain na ako ng kumain. So ngayon, pag ako sumama na sumama, hindi tatagal ang buhay ko. Dahil kakainin ko lahat ng kinakain ng mga kabataan. Kaya kung kayo matanda ng katulad ko, pag-aralan niyo yung mga pagkain na makabubuti sa inyo. Amen ba tayo doon? Kasama sa preaching ko lagi yan tungkol sa kalusugan. Para hindi tayo nahihirapan sa ating buhay. Now, paano babangon? Yung acknowledge your mistakes, ito po yung number 1, is admission. Ang admission ay pagpapakumbaba. Why do you need to admit? Tingnan niyo po. He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Tingnan niyo yan. Bakit kailangan mo magsabi? Hindi ba alam ng Diyos ang kasalanan mo? Sabihin niyo sa akin, alam ba ng Diyos ang kasalanan mo? O hindi? Okay. Alam ba ng Diyos ang magiging kasalanan mo? O, kasi si Peter, sinabi ni Peter, pinagtapat niya, ako'y huhulihin, pahihirapan, papatayin ako, 3 araw, mabubuhay ako muli. At kayong lahat magtatakbuhan. Sabi niya ni Peter, kahit magtakbuhan sila ng lahat, ako hindi. Sabi ni Jesus, tunay na sinasabi ko sa iyo, bago tumilaok ang manok ngayong umaga, before the rooster crow this night, you will deny me 3 times. 3 beses mo na akong i-deny. He knows. Alam niya kung ikaw ay magkakasala bago ka pa magkasala. Kaya yung kasalanan mo noon, yung kasalanan mong ginagawa ngayon, at yung kasalanan mo na gagawin bukas, ay alam ng Diyos. Pero bakit kailangan mo magtapat? Bakit kailangan mo magsabi? Ang gusto lang ng Lord ay mag-humble down ka.
Ang gusto lang ng Panginoon, ikaw ay magpakumbaba sa harapan niya. Kilalanin mo na siya ay Diyos. Magsabi ka sa kanya, without faith, it is impossible to please God. Yun lang ang gusto niya, magtiwala ka na narito siya para tulungan ka niya. Pag inilihi mo, the more that you keep it a secret in your life, napakaraming efforts ang kailangan mo, napakaraming energy ang mauubos sa iyo para lang pagtakpan mo, magsisinungaling ka tungkol sa iyong tunay na pagkatao. Nagigets mo ang sinasabi ko? Nagpipretend ka. Napakahirap magpretend ng buong buhay mo. Now, ang nais ng Panginoon ay simple lang. Gusto niyang tayo ay magtapat sa Kanya. Makita natin yung reality ng buhay, reality of life. Sino gustong mabuhay sa reality of life? At mangyayari lamang yon kung kayo ay magiging open kay Lord. Yung reality. Karamihan, sa buhay mo, aminin mo, hindi mo kayang kontrolin. Inaamin nyo yun, hindi nyo makontrol. Hindi mo makontrol ang paninigarilyo mo. Gusto mo nang makawala ka doon, pero nagsisigarilyo ka pa rin. Pero sa church, dapat mag-chewing gum ka, ha? Para hindi ka maamoy. Okay. Hindi mo rin makontrol ang pag-inom mo, kaya umiinom ka ng alak, palihim. Okay. Bakit napakaraming bote rito sa CR? Sa CR pala umiinom. Oh, bakit? Karamihan sa atin, meron tayong mga hindi natin kayang kontrolin ng mga problems natin. Karamihan sa buhay natin, mahirap mong maunawaan kung bakit ka ganyan. Hindi mo maintindihan ang sarili mo. When you are doing things apart from God, hindi mo maunawaan ang sarili mo. Yun ang sabi sa Romans 7:15. Ang sabi po ay ganito, tinan nyo. Hindi ko maunawaan ang aking sarili. Romans chapter 7, verse 15. Okay. Pakibasa po niyo. Okay. For what I am doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice. But what I hate, that I do. That is confusion. If you do things apart from God, you will get confused. Magkukonfuse ka ng gusto. Hindi mo na maintindihan ang sarili. Ba't ba nagawa ko na naman ito? Nakakainis na. Naiinis ka na sa sarili mo. Nangyari sa akin yun. Wala lang nakakakita kasi ginagawa ko pag naliligo ako, nasasampal ko ang sarili ko. Ba't ba nagawa ko na naman ito? Hanggang sa na-develop itong tungkol sa grace, na ang grace ng God, nagbibigay sa atin ng strength na tayo maka-overcome. The grace of God, the goodness of God. Kaya mamaya-maya lang ipagpapatuloy kayo. Kaya bakit nangyayari sa atin yung mga bagay na yun na napuprostrate ka when you're apart from God, when you're independent from God? Bakit napuprostrate sa buhay mo? Because God wants you to come close to Him. Gusto Kanyang mapalapit sa Kanya. Gusto Kanyang magsimula ka magtiwala sa Kanya, hindi sa iyong sarili. Matagal ka na nagtitiwala sa iyong sarili, matagal ka na namang na mislead ng iyong sarili. Matagal ako na i-mislead ng aking sarili. Kaya noong ako ay natuto, gusto ko rin ituro sa karamihan kung paano tayo ay hindi ma-mislead ng ating mga sarili. Sabi sa James 4, verse 10, sabi rito, humble yourselves in the sight of the Lord and He will lift you up. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Humble yourself in the sight of the Lord and He will lift you up. Itataas ka ng Diyos. Kaya, magpakababa ka, itataas ka. Magpakataas ka, ibababa ka. Because God resists the proud, but He gives grace to the humble. Sa Kanyang lahat ng kapurihan. Amen po. So, Psalms 32. Okay. Psalms 32, verse 5. I acknowledge my sin to you. Capital letter U. So, I acknowledge my sin to God. And my iniquity I have not hidden. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. So kung ikaw magpapakumbaba lamang, He will forgive you. He will guide you. Amen po. Kaya pwede pa, sambitin natin itong panalangin na ito. Amen po. Manalangin tayo at sabihin natin, Lord, I have been a Christian for a long time. Matagal na po akong Christian. I have been in the church for a long time. Sabihin niyo sa Kanya, aminin niyo. But I keep on doing things on my own. Nagagawa ko po ang mga bagay na hindi kita kinukonsult.
because of my personality. Hindi na ako nagpe-pray. Basta naisipan ko lang, gagawin ko. Because I'm able to do it on my own. And I always fail. I always make mistake. Sa oras na ito, Lord, forgive me for aging you out. Sabihin sa kanya, forgive me, Lord, for doing things on my own will. Forgive me, Lord, that I don't acknowledge you as my Lord and my King. I only acknowledge you as my Savior, but you are not my Lord, you are not my King. Today, be my Lord, be my King, reign in my life. In Jesus' name, amen and amen. So yung pong step na yon, ang pinaka-importante, admission. Admission. So, because of this admission, na-acknowledge ng God ang iyong humility. Because God resists the proud, He gives grace to the humble. Ina-acknowledge niya ang iyong humility pag pinagtatapat mo yun sa Kanya. Amen po. Yan ang pinakaunang step, pinakamahalaga. At pagka ginawa mo yan, sabi nila, that's my boy. That's my girl. Pinakikita mo sa Kanya na ina-acknowledge mo na siya at nare-realize mo na ang lahat ng ginawa mo, sinaktan mo lamang ang sarili mo. At napakagandang nandito ka ngayon at ipagpapatuloy pa natin ito susunod ng mga linggo. Amen po? And allow God to guide you in making the right decisions in order to move forward sa susunod pang mga araw. Amen po. I-acknowledge nyo siya lagi. Pray to God. Hindi naman yung kailangan memorize mo ang Bible. Sabi mo, Lord, gusto ko pong bilhin itong bahay na ito. Bigyan mo ko ng wisdom. So, bibigyan ka ni Lord ng wisdom. Sabi mo, chicken mo yung mga poste ng bahay. Tapos makasilip-silip mo, puro anay. Okay, makikita mo, mayroong mga diferensya, hindi mo dapat binibili yung lugar na yon. Ang God, laging gusto tayo i-guide. Ang tao, gusto niya lagi manangan sa sarili niya. Huwag niyong i-blame ang sarili niyo. Do not blame yourself. Pinanganak tayong ganon. By default, ay ganon tayo. Now, nung makakilala tayo sa Panginoon, gusto niyang baguhin ang ating pananaw tungkol sa God. Gusto niyang i-acknowledge natin ang God. Gusto na makita natin na gusto ng God tayo i-guide. Gusto niya tayo gawing anak. Ang totoo niya, sabi niya, as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God. Ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, kay Jesus, ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Bilang anak, sabi rito sa Galatians 4:6, bilang anak, pinagkalooban tayo ng espiritu ng anak upang makatawag tayo, Ama, Ama ko. Hindi ka na alipin kundi anak, at sapagkat anak, ito na ngayon ang maganda, tagapagmana ka, ayon sa kalooban ng Diyos sa Kanyang lahat ng kapurihan. Amen po. So, pangalawa is consider godly counsel. Yan ang pangalawa. Consider godly counsel. Ang godly counsel, ang counsel ay pagpapayo. At saka ang godly ay pagpapayo ng isang taong makadiyos. So, pipili ka ng taong makadiyos na mag-guide sa iyo at magka-counsel sa iyo. Ang problema ng tao, pagka yung siya may problema, hindi na umattend ng church. Bakit ka ba hindi nag-attend? Pastor, inaayos ko lamang po ang aking sarili. Narinig niyo na ba yan? Ikaw ang kausap ko na mahilig mag-ayos ng iyong sarili. Ang tanong ko, naayos mo ba? Seriously. Hindi ako umattend ng church dahil inaayos ko muna ang aking sarili. Okay, naayos mo? Hindi. Kung hiwalay ka sa Diyos, wala kang magagawa. So, lalong hindi a-attend ng care group. Hindi na siya umattend ng care group. Alam niyo kung bakit hindi umattend ng care group? Ang babaho ng nasa care group. Mahihirap ang nasa care group. Utang ng utang sa akin. Chismosa ang nasa care group. Ikaw lang ang hindi, putulan dila. Nakikita nyo, hindi ka maka-attend ng care group, ang nakikita mo ay yung negative sa mga tao na binabago pa ng Diyos.
Ikaw ba'y perfect na o hindi pa rin? Sumama tayo doon kasi sa church, bawal po ang perfect dito. Only imperfect people is allowed in HTBC. Sino po rito ang perfect? Pakitaas ang kamay. Mag-ready na kayo, ushers. Only imperfect people allowed in this church. Only imperfect people is allowed in heaven. Why? Because the imperfect people, yun ang target ng Lord na kanyang tulungan at turuan. Sabi ni Jesus, hindi ako naparito para sa mga banal, naparito ako para sa mga makasalanan. Ang gusto niya, ang mga makasalanan magsisi, taligdan ng kasalanan, tanggapin si Jesus at mapabilang sa kanyang kaharian. Yun ang goal. Pero hindi lamang yun tayo masave. Ang gusto ng Lord, maging bahagi tayo ng burden ng Lord na masave ang maraming tao na tayo man, kung paano tayo iniligtas ng Lord, ma-share din natin sa iba. Amen po. So yung iba mas lalong umiiwas sa kanyang mga Christian friends. Bakit ba text ako ng text sa'yo, hindi ka nagre-reply? Nung halimbawa, nagkasalubong sila, pasensya ka na bro, may inaayos pa ako sa akin sarili. Tinan niyo mga sinasabi, lalo kang lumapit kay Lord. Lalo natin kailangan ang tayo ay magkaisa. Lalo natin kailangan na tayo magkatulungan. Gets niyo po ako doon? Mami naman ng Panginoon, wala po akong secret agenda sa buhay mo. Ang aking goal, tulungan ang weakness ng bawat tao katulad ko na meron ako noon, meron din tayong lahat noon. Tayong lahat ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyang buhay, yan ang nais ni Lord Jesus, na ma-experience ng bawat isa sa atin. Buhay na ganap at kasiyang buhay. Ang buhay namin na mag-aama, we are bunch of losers. Sa aking mga magkakapatid, ako ang pinakamahirap sa lahat. Sa aming magkakapatid, ako po yung laking kalye. Ang mga anak ko, ako nagturo uminom ng alak. Ako nagturo magmarihuana. Ako nagturo sa kanila, mag-ipon ka, magparami ka ng girlfriend. Okay, ganun kami, we're a bunch of losers. Pero nung kumilala ko sa Panginoon, nasiniraan ko sila, hindi sinabi, Dad, may lagnat ka ba? Like, ko ba'y nasisiraan na ng bait? Bakit ka nagpalit ng religion? Pero sila, I may doubt. Pero sila, pinagbigyan ako. Umatin sa church, pinagbibigyan ako. Hanggang sa na-encounter nila ang Panginoon, tinouch sila ni Lord, at naging born again sila, at ngayon supporter na sila ng church, at ngayon binebless sila ng church. Nakakayang sabihin sa inyo. Pero ang anak ko naman ay milyonaryo sa US. O, sasabihin niya, nagyayabang si pastor. Kasi minsan, may nagsabi sa akin niya na kabataan nung araw, sinasabi ni pastor, pinagmamalaki mo, pinagmamalaki. Ang pinagmamalaki ko ay ang Diyos. Kasi kung paano isang loser, kung paano isang talunan, ay ngayon ay may katagumpayan. At ang nangyari ay ang Diyos ang inasahan at nagkaroon ng katagumpayan. At yung nangyari sa amin, mangyayari po sa lahat. Kaya hindi ko pinagmamalaki rito na ako'y perfect family. Ang aking sinasabi, ganito ako noon, pero ako binago ng Lord, at kung ginawa niya sa akin yan, sabihin mo nga sa katabi mo, gagawin din niya sa akin. Purihin ng Diyos sa kanyang salita. Amen po. So, consider godly counsel. Huwag kang mag-skip ng church, huwag kang mawala sa care group. Actually, maghanap ka ng care group at huwag kang umiwas kay pastor. Amen po. Now, yung last Sunday, meron akong isinyer sa inyo tungkol dun sa paglubog ng barko. Shipwreck. Ang sabihin ng shipwreck ay katulad din ng buhay nating pamilya na lumulubog na pamilya. Shipwreck. Noon, nagsalita si Apostle Paul, sabi niya, I perceive itong biyahe natin ito, mauuwi tayo sa kapahamakan pag itinuloy natin ito. Pero ang mas pinakinggan ng mga tao ay yung timonero at saka yung kapitan, yung may-ari ng barko. Kaya yung kasama niyang sundalo na maghahatid sa kanya sa Rome, doon naniwala. Ay yung mga, sabi, hindi, pwede tayong bumiyahe. Eh, sino ba ang susundin mo? Yung mga timonero o yung si Apostle Paul na lingkod ng Diyos? Sino ang susundin mo? Kung ikaw. Kung ikaw, yung magdaragat o yung nagpipreach? Yung magdaragat ang susundin mo. It's a but natural thing. Hindi ko sinisisi. Pero yun ay lesson para sa ating lahat. Kasi sabi ni Apostle Paul dito sa Acts 27 verse 21, sabi niya, man,
You should have listened to me. Dapat nakinig kayo sa akin. Hindi sana natin na-experience itong disaster na ito. Na nagkaroon tayo ng disaster na ito at nawasak ang barko. Nakukuha niyo sinasabi ko? Before it happened, you should have listened to me. Mga kasama, sana nakinig kayo sa akin. Hindi sana natin naranasan to. Maraming pagkakataon na meron akong binibigay na payo pero ayaw naman makinig. Hindi pinakikinggan, pero sinunod din niya yung kanyang plano. Pero disaster na nangyari. Nalugi rin siya sa kanyang plano. Hindi rin nangyari yung kanyang iniisip. Maraming hindi sumunod. Marami, at ang marami po, meron din naman, yung karamihan nakikinig. Yung kilala ko, nakikinig, pinakikinggan. Dahil wala naman akong secret agenda. Kundi, ang tinitingnan ko, yung leading ng Diyos, kung ano yung talagang nice ng Lord para sa iyo. So, sabi po rito sa 1 Kings 22 verse 7, maging si King, tinan po, si King Jehoshaphat. Okay. Pati siya mismo, nung naghahanap siya ng payo, naghahanap siya, wala ba, is there not still a prophet of the Lord here that we may inquire of him? Sabi niya rito, giniit ni Josaphat, wala na ba kahit isang propeta ni Yahweh na maaari nating pagtanungan at pagsanggunian ang ating mga pinaplano? Nagigets nyo ba sinasabi ko po? Ang minamahal ng Panginoon. It is a good thing na humihingi ka ng godly counsel. Seek for godly counsel sa isang paso, sa Proverbs 11:14, where there is no counsel, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. Ang pinaka-safe na lugar ay kung saan merong godly person doon. Earthquake. Ito hindi yung babaksak. Akong pinakahuling lalabas. Huwag kayong magpapanik. Huwag kayong magdadaganan kung sakaling mag-earthquake. And we don't know, it could happen. Amen po? Huwag kayong matatakot para sa buhay nyo. Ang buhay nyo ay hawak ng Diyos. Sabihin nyo ngayon, ang buhay ko ay hawak ng Diyos. Amen po. Hindi lamang dito sa church. Paglabas ninyo, manangan kayo na hindi tayo iniiwan na pinababayaan ng Diyos. Yan ang kanyang promise. I will never leave you nor forsake you. I am with you till the end of the age. Sa gitna ng storm, ay kasama natin ang Diyos. Amen po. Hindi sa laki ng bagyo, kundi sa greatness ng kung sino ang kasama mo. Pwede nating maharap ang kahit na anong bagyo pag ang kasama natin ay ang Diyos. Tingnan niyo sa Proverbs 12:15. Tingnan niyo kung paano mag-isip ang isang hangal. Fools think they need no advice, but the wise listen to others. Tagalog. Meron ba tayong Tagalog nito? Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama. Ngunit, handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Akala ng mangmang siya ay laging tama. Mga minamahal ng Panginoon, marami nagkakamali. Lord, bigyan niyo po ko ng babaeng tama sa akin. Ayun, nung bigyan ng asawa, sabi naman, Lord, bakit ang binigay mo naman sa akin, babaeng may tama? Ang inihiling ko tamang babae. Okay. Now, sa Proverbs 13:10, fighting comes only from pride. Yan na nga kahit tayo nagkakagulo, bakit tayo naglalaban-laban? Pride. But wisdom is with those who listen when told what they should do. Kaya yung mga matatalino, yung may wisdom, if you are told by a godly person what to do, lalo na kung merong verse na kasama, sinasabi ang verse na, hindi po kayo maliligaw kung may salita ng Diyos na kalakip ang pinapayo sa inyo. Amen po. Kumonsulta sa Panginoon at hindi ka mawawala. Hindi ka maliligaw. Amen. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng katalinuhan. Amen po. Fellowship groups ay kailangan nating atinan. Kaya meron tayo mga list ng mga fellowship groups na malalapit sa inyong bahay. Bakit kailangan natin ng fellowship group? Kasi po, sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 ay ganito po, nasusulat. Now, ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kaya yung nagkakapalitan kayo, nagkakapanalanginan, nagsasabi kayo ng inyong mga dalahin. Sabihin, ganyan ba nangyari sa iyo, sister?
Alam mo, nangyari din sa akin yan noon. Tapos nag-attend kami sa church, pinag-pray namin yung mister ko. Ayun, nagbalik siya at kami okay na ngayon. Alam nyo, may mga kapatiran tayo, ang asawa niyang lalaki, sa makabilang bahay. Nandun yung katapat, ng babae din lamang, katapat pa din ang bahay nila. So, tuwing dudungaw siya, nakikita niya, nandun sila. Pero sa biyaya ng Panginoon, labing-labing na sila at pareho na silang workers sa church. Hindi ba? Ang saya ng gano'n, di ba? Amen po. Kung nagtitiwala ka sa Diyos, lagi tayong mayroong benefit ng pagtitiwala sa Kanya. Ang pangatlo, ito po, and this is the last, trust the goodness of God. Is God good? Okay. God is good? Okay, parang kanta no? All the time, God is good. So, trust the goodness of God. Hindi yung mukhang bibig lang. God is good all the time. Alam niya kung ano ang ikabubuti natin. Sabi niya sa salita niya, for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Thought of peace and not of evil to give you a future and a hope. Ako lang mga nakakaalam ng mga panukala na inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at ito ipambigyan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Kaya yung mga nawawalan ng pag-asa, hindi niya alam ang salita ng Diyos. Kaya napakaganda na nasa church. Maraming magsasabi sa iyo at magsasabi sa iyo ng salita ng Diyos na ito ang magbibigay sa iyo ng inspiration para ikaw ay makapagpatuloy at magkaroon ng kalakasan. Tayo po sa Romans 8 verse 28. Ay ganito. Okay. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti. For ito, and we know, ay importante, alam mo Kaya ang kalimitan, my people are destroyed for their lack of knowledge, sabi sa salita ng Diyos. Sabi rito, and we know that all things work together for good to those who love God. Ang all things ba ay good? Hindi po, hindi ba? Pero all things, pag pinagsama-sama mo to, good and bad, it works for good to those who love God. Ang importante lamang, ma-determine mo sa sarili mo, do you love God? Mahal mo ba si Lord? Siya nga, tunay nga, mahal mo si Lord. Do you love God? If you love God, all things will work together for good to those who love God. Tanan niyo yung all things na tinutukoy dito, this is good and bad. Imagine ninyo na ikaw ay nagluluto ng pancake. Yan ang pinakamadaling lutuin sa bahay, pancake. Anong mga sangkap ng pancake? Meron kang flour. Meron kang pampaansa, meron kang yeast na gagamitin. Okay, lalagyan mo yun ng ano ba yung nilalagay natin doon? Baking powder. Lalagyan mo ng baking powder. Lalagyan mo ng itlog. Lalagyan mo ng kaunting oil. Mantikilya, lalagyan mo. Tingnan nyo. Subukan mong kainin ng isa-isa yon. Yung flour. Maglagay ng isang cup na flour. O yung flour, unahin mong kainin. Yak. So ilagay mo doon yung pampaalsa mo. Okay, yung baking powder. Subo mo yung baking powder. Kaunting asin. Okay. Nagagets mo sinasabi ko? Yung langis, lagay mo ng oil. Yung oil, isang kutsarang oil. Masarap ba yun? Hindi. Pinagsama-sama. And we know that all things work together for good. Minasa. Iniluto. Ito pagkaluto, ang bango, ang sarap kainin, di ba? All things work together for good to those who love God. If you love God, all those things will work for good in your life. Kung kayo po nagpapakumbaba sa Diyos. Amen po. So, nalalaman natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay kasama, gumagawa ng mabuti, kasama gumagawa na umiibig sa Kanya, sa kanilang mga tinawag, alinsunod sa Kanyang layunin. Kaya nangyari sa iyo dahil may purpose ang God. At ang purpose niya sa iyo ay sa verse 29 natin matatagpuan. Pag hindi mo alam yung verse 29, parang, ano pa ito nangyayari sa akin? Walang sense. Ito yung verse 29. Una, sasabihin na, basahin muna natin yung verse 28. Tinan niyo. Sabay-sabay, basahin niyo. Tinan niyo. Parang walang sense. Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang kabubuti, tapos sa verse 29, sapagkat
O yun ang reason kung bakit ang lahat ng bagay na yon na nangyayari sa iyo, mabutit masama, sapagkat mula't mula pa'y alala ng Diyos kung sino sa Kanya, ang mga ito itinalaga niya o paging tulad ng Kanyang anak sa gayon, naging panganay natin siya. Tandaan ninyo, si Jesus ba nakaranas magutom? Nakaranas mauhaw? Nakaranas siya na maltrato? Nakaranas siyang insultuhin? Pinutungan ng koronang tinik? Dinuran sa muka? Katakot-takot ang naranasan niya. Nakita niyo po? Napawang masama. Pero doon sa masamang pangyayaring yun, yun ang nagbunga ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Inako niya yung ating sala. Tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. So yung mga pangyayari sa ating buhay, kung tayo ay may pananampalataya sa Diyos, maasahan natin ito, magbubunga ito sa atin ng katatagan at kalakasan at lalong pagtitiwala sa Diyos sa Kanyang lahat ang kapurihan. Ayan po. At tinuturo lang niya sa atin, we need to trust Him. Regardless, kung ano man nangyayari sa iyo, trust Him. Amen po. At ito pa, tinan nyo. Your failure is not the end of the world. Nagkamali na ba kayo noon? At nagkamaling pa rin uli kayo after that. Oh, pero ito ka pa rin. Di ba? So it's not the end of the world. Actually, kung titingnan natin po, ito nga sinasabi ko ang pagkakamali mo ay bunga ng iyong mga weakness. Yung iyong mga weakness, yung iyong mga kahinaan. Sabi ko at malimit ko itong itinuturo. Alam niyo ba na ang inyong kahinaan ay ang totoonan, iyon ang inyong kalakasan? Ha? Paano kung magiging kalakasan yan? Tignan mo, napakadaldalera mo at chismosa ka. Ikaw babaeng chismosa. Nung ikaw ay nakakilala kay Lord, yung pala ikaw evangelist. Nakita niyo na aking point? Ang iyong kahinaan ay iyong strength na nami-misuse mo. It is only misuse. Nagagamit mo sa maling paraan because of immaturity. Nakukuha niyo naman? Nakukuha niyo? Ang iyong kahinaan is actually your strength being misused na magamit mo lang sa maling paraan. Pero pag nag-mature ka at natutunan mo yon, katulad ko noon, hindi ko akalain gagamitin ako ng Panginoon. Wala naman akong alam kung di magmura. Wala naman akong alam kung di magkwento ng mga green jokes. Lagi akong bida sa mga kwentuhan. Pero yung pala, gagamitin ako ng Diyos. Yung aking mga kahinaan na yon, gagamitin ng Lord sa akin. Yun actually, ay nagagawa ko yung mga bagay ng kahinaan na yon, bunga ng aking immaturity. Kaya negative ang nagagawa ko. Pero ngayon, nagagamit na nito for the glory of God. Ikaw din, sabihin mo sa katabi mo, ikaw din. Let your failure refine you and not define you. Okay, kayo po magbasa. Let your failure refine, repinado, pinuhin ka, ihuning ka, ayusin ka ng mga failures mo and not define you. Hindi ikaw yung talaga. Hindi ka talaga chismosa. Ikaw ay evangelist. Nagigets yung sinasabi ko? Let your failure refine you and not define you. Nasundan niyo ba ako? Hindi ba napakahirap sinasabi ko? Ang kamalian mo, bayaan mo ang kamalian ay magdulot sa iyo ng kalaguan. You turn to God, ang iyong kamalian magdudulot sa iyo ng kalaguan. At yan ang naranasan ko, yun ang nakalaan para sa bawat isa sa inyo po. Walang pinipili ang Diyos. Amen po. Ito ang good news. Sa Psalms 34 verse 18. The Lord is near to those who have a broken heart. Sino sa inyo ang broken heart? Pwede nyo bang aminin nyo kung kayo broken heart? Pakitaas ang kamay po. Sige, pakitaas lang. Sige, yung mga nasiphayo, broken heart. Okay. The Lord is near to those who have broken heart and saves such as have a contrite spirit. Kaya sabi sa Tagalog, ang Panginoon ay malapit sa mga pusong wasak. Okay. At inililigtas ang mga may bagbag na diwa. Ang good news, kung ikaw man ay nasa gitna ng iyong problema ngayon, ang good news, malapit na mag-umaga ang buhay mo. Ang Diyos ay malapit sa iyo. Ang Diyos gusto kang tulungan. Ang Diyos gusto kanyang bigyan ng lakas at pag-asa at makita mo,
Lord, napakabuti po ninyo. Kahit pala ganito ang mga pangyayari sa buhay ko, hindi nagbabago ang pagtingin mo sa akin. Wala ka nang pwedeng gawin para mas mahalin ka ng Diyos. Tandaan mo yan. Tandaan mo. Oh, tumingin kayo sa akin singkit na mata. Okay. Wala kang pwedeng gawin para mas mahalin ka pa ng Diyos. Dahil antimano, hindi ka pa pinapanganak, similya ka pa lamang, mahal ka na ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi katulad ng pag-ibig ng tao. Ang tawag doon ay agape, unconditional. Ang tao, mahal kita dahil. Ang Diyos hindi, mahal kita sapagkat ikaw ay ikaw. Pero ang tao, mahal kita dahil sa, ano pa yun? Pogi. Nawasak ang muka. Kulot ang buhok, nakalbo. Dahil magandang ngipin mo, nabungal. Nakikita mo sinasabi ko po. Dahil malakas ang katawan mo, napilay. Puro ano yun, mga temporary things. Pero sa Diyos, mahal kita dahil ikaw ay ikaw. Hindi mo na ako kailangang sabihan pa. Ikaw mismo ang mahalaga sa akin, hindi ang magagawa mo para sa akin. Ikaw mismo ang mahalaga sa akin, hindi ang paglilingkod mo ang mahalaga sa akin. Ikaw ang mahal ng Diyos. Napakabuti ng Lord. Oh, thank you, Lord. Hindi ang katulad ko magsaserve kay Lord. Sa mga kwento ko sa inyo, nakakasyak. Hindi lang yon. Lord, hindi ko kaya maging Christian. Kayo, kaya nyo ba maging Christian? Without the help of God. Hindi mo kaya. Sabi ni Jesus, sabi sa John chapter 15, verse 5, tingnan niyo po ang word. Tingnan niyo. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga, branch. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya ay siyang namumunga, nagiging fruitful, namumunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa. Ang kaibahan natin sa branch, yung sanga walang desisyon. Tayo ay inihalin tulad lamang sa sanga. Ako ang puno, kayo ang sanga. Pero ang sangang ito ay may choice. Pwede kayong mapiliin yung manatili. You can choose to abide and you can choose not to abide. Kaya sabi rito, I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Kaya without me, ang bunga nun sa ating buhay, confusion. Ano ito? Ang gusto kong gawin, hindi ko magawa. Ang ayaw kong gawin, bagkus yun ang aking nagagawa. O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Sino magliligtas sa akin sa katawan na nagdudulot ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Salamat sa Kanya. Amen. Ulitin niyo yun. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Bakit niyo yun? Sabihin niyo, malakas. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino magliligtas sa akin sa katawang ito, body of death, nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang sagot, ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Amen po. Gusto ko pong ipaalala sa inyo, saan ang ending ng sermon? Ano yung ending? Sabihin mo sa katabi mo, ako. Ikaw ang ending. Decision mo ang pinakamahalaga. If you decide to humble your life to God, doon ka lang niya pwedeng mailid at doon ka lang niya pwedeng mabago. Tandaan nyo, sa buhay ng tao, mahalaga, maunawaan mo na ang success ay intentional. Ang spiritual growth ay intentional. Hindi ka basta lumalago ng tsamba. Intentional. And it is by choice. You choose to surrender your life to God. Ipapanalangin ko po kayo. Heavenly Father, sa mga sandaling ito, nasa-sense ko po, Lord, na ang iyong mga minamahal nais mag-serve sa iyo. Ang iyong mga minamahal nais nila ang magandang ino-offer mo po sa kanila. And it takes only humility, Lord, upang makamtam ito at maging bahagi sila.
Kaya pagpalain niyo po sila, pati ang kanilang sambahayan, i-bless niyo po sila. At tanggapin niyo po ito, hindi ko alam ang detalye, kayo po nakakaalam, hilingin niyo sa Diyos, tanggapin niyo ng buong puso at pananampalataya. And now may the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace in the name of the Father and the Son, the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Sama natin ang Diyos sa ating pag-iwahiwalay.